What's up mga pops? Good morning. So, ngayong araw is Linggo. Our vlog for today is nakita natin, may nag-comment ulit or may nagtanong ulit doon sa YouTube channel natin, kung ano daw ang best map para gamitin pag bumabiyahe. So, for me mga paps, kung babiyahe tayo or magmo-movie tayo, para sa akin na sa experience ko is Google Map or yung Google Map ni Grab. So, bakit? Kasi kay Google Map kasi, yan makikita nyo katulad nito. Nakikita nyo yung mismong kalye na dadaanan nyo or may shortcut, 'di ba? Kitang-kita ninyo kung saan kayo po pwedeng dumaan, and then always updated naman si Google Map, and then ano pa ba? Less hassle siya, like hindi sa like sa hindi katulad sa Waze. Kay Waze kasi para siyang naka-animate na map. So may iksi lang yung makikita yung mga kalye, hindi katulad nito, isang buo talagang kalye. Yan, ganyan. Makikita nyo yung ganyan, ayan katulad yan, yan, isang buo, hindi katulad yung kay Google, kay Waze na pag close yung gano'n, mahihirapan pa kayo kasi may mga animation yung niya, yung map niya, may mga nakapin na minsan may yung stoplight, checkpoint, katulad nun. Minsan yung yun, isa isa pang issue ko kay Waze is yung yung minsan incorrect yung information niya, like yung may mga checkpoints, stoplights. Minsan pagka, diba, kunyari yan, nakita nyo may stoplight dyan, minsan gaganyan yun pagdaan ninyo wala naman talaga, tapos minsan wala rin checkpoint. Tapos isa pang ayaw kay Google Map is kay Waze is yung information niya sa mga gasoline station. Hindi mo siya makikita compare dito kay Google Map. Yan compare nyo dyan kay Google Map, makikita nyo yung mga establishment ng ayun, establishment like yan, yung mga gas station na yan, hindi nyo yung mapapansin kay Waze, hindi naman sa sinisiraan ko si Waze, yun lang talaga kasi na-experience ko kay Google Map tsaka kay Waze, yan, tsaka kay Google Map, mako-customize nyo yung kay Google Map yung pagdaan sa mga yan, katulad niya skyway, mga expressway, 'di ba? Kay Waze kasi alam ko hindi nako-customize yun na na wag dumaan sa ganyan, wag dumaan sa ganito, 'di ba? At saka advice ko lang mga paps, kapag bumabiyahe kayo, first na gawin ninyo, kunyari 'di ba may booking na kayo. Yan, booking. Pag pumasok yung booking at yan, bago kayo magbiyahe, tingnan nyo muna, i-zoom out nyo muna, ganyan nyo. Kasi sa Google Map ni Grab, na-zoom out din yun, katulad nito, pero parang mas updated yun kaysa dito kay Google Map, di ba? So, i-zoom out nyo muna kung saan kayo dadaan, para makita nyo kung saan yung mga ruta nyo, saan kayo dadaan. Hindi yung maya't maya kayo tingin ng tingin sa Google Map, kasi ang tendency niya, pag tingin kayo ng tingin kay Google Map, possible yung nasa harap nyo mababangga ninyo, and then
seconds lang, ganyan lang, ganyan. Ganun lang ang tingin. Huwag kayong titingin na nakaganyan kayo, no? Tapos may pasahero kayo. Ewan ko lang kung di kayo batukan ng pasahero ninyo. No? Wag nyong gagawin yung mga paps kung ayaw nyo madisgrasya. And then, second na advice ko, wag kayo masyadong magre-rely kay Google Map o kay Waze. Kasi si Waze tsaka si Google Map, ano lang yan sa atin, support lang niya, support lang siya sa atin. Kung saan tayo dadaan or mas convenience kung saan tayo dadaan, di ba? Kailangan may knowledge ka rin ng kaunti sa ano natin, sa dadaanan or pupuntahan natin para hindi na tayo masyadong titingin kay Waze at Google Map, no? Kasi mas maganda yung ganun. Tsaka advantage din yun sa mga katulad natin Move It Rider, no? Sa mga customers, sabihin yan, magugulat na lang kayo, magko-comment yan doon sa mismong apps nyo. Ay, ang galing ni kuya, alam yung dadaanan namin, saan yung shortcut, saan yung mabilis, saan walang traffic, di ba? Mas maganda yung ganun kasi yung comment tsaka star ni customer sa atin is nakikita yan ng ibang customer, no? So magiging advantage yun sa mga ibang Move It Rider, no? So mas magugustuhan kayo ng customer pagka marami kayo stars, marami kayong maganda good comments, 'di ba? Yun dapat kailangan medyo may alam din tayo sa pupuntahan natin or sa Google Map na shortcut or walang traffic, 'di ba? So, may nakita rin ako sumagot doon sa tanong ni Pops na yun na ang maganda daw gamitin is Waze. So, depende naman sa experience natin yung mga Pops o saan tayo sanay. Kung ikaw sanay ka sa Waze, good yan. Kung sa Google Map ka sanay, goods din yan, di ba? Depende yan sa gumagamit. Wala yan doon kung saan kayo sinabi ng kaibigan nyo, ganyan, maganda daw si ganito, maganda daw si Google Map, maganda daw si Waze. It depends on you mga Pops, 'di ba? 'Di ba? 'Yun lang naman yung mabibigay kong tips sa inyo mga Pops. Una-una, 'wag kayong masyado magre-rely kay Google or kay Waze kasi support lang sa atin 'yan or gabay lang kung saan ang pinakamabilis. Pero kung alam niyo yung mas pabilis sa daan, doon kayo dumaan, 'di ba? Pangalawa, 'wag kayong masyadong matagal tumingin sa Google or sa maps na ginagamit ninyo kasi nga yun nga may advantage yan na may possibility na mabangga nyo yung nasa harap nyo or kayo ang mabangga sa likod, di ba? So yun, hanggang dito na lang mga Pops kasi may pupuntahan ako ngayon. Yan, katulad yung malapit na ako. So hindi ako bumiyahe ngayong linggo kasi tuwing linggo hindi talaga ako bumiyahe, tsaka Sabado, tsaka ang hindi ko binabiyahe is Friday, Saturday, Sunday. So family day and then business day. So hanggang dito na lang mga Pops. Sana nasagot ko yung tanong mo Pops. So yun lang. Peace out. Bye bye. Pops, sorry. Kung di ba pala kayo naka-subscribe sa ating channel, subscribe and click the notification bell para updated na kayo sa bago nating upload. So hanggang dito na lang talaga mga Pops. Bye bye, peace out.